Ang Marvel movie na ang The Punisher Extended Cut 2004 at ang short film na ang The Punisher Dirty Laundry 2012 ang mga mapapanood nyong Tagalog recap sa video na ito mga Juan. Mag-relax at mag-enjoy sa ating astig na palabas at simulan na natin. Sa Tampa, Florida, ang binatilyong si Johnny Saint ay sinabihan ng tauhan nila na samahan ng kambal niyang si Bobby sa transaksyon nito. Ngunit tumanggi siya at mag-isang umalis, samantala ang bilyonaryong mga magulang nila na sina Howard at Livia Saint ay pumunta sa kanilang club kasama ang best friend ni Howard na si Quentin Glass. Maya-maya si Bobby kasama ang kaibigan niyang si Mickey ay bumili ng mga baril sa arms dealer na si Otto Krieg. Ngunit biglang sinugod sila roon ng mga FBI at nang bumunot ng armas si Krieg ay agad na pinagbabaril siya ng mga ito. Nangamba si Bobby na ikagagalit iyon ng ama niya at dahil sa panic ay natutok niya ang kanyang baril kaya't pinaputukan rin siya ng mga agents kasama ang mga tauhan ni Otto. Si Mickey naman na yumuko dahil sa labis na takot ay nakita si Bobby na wala ng buhay at dinakip na siya ng mga FBI. Ilang saglit ay makikitang undercover agent pala si Krieg na ang tunay na pangalan ay si Frank Castle. Yun na ang huling misyon niya at kasama ang best friend niyang si Agent Jimmy Wicks ay nag-celebrate sila ng retirement party para sa kanya. Niregaluhan pa si Frank ni Jimmy ng relo na katulad sa kanya at kalaunan ay nalaman ng dalawa na anak pala ni Howard Saint ang napatay ng grupo nila kanina. Sa sunod na eksena ay binalita ni Johnny sa mga magulang niya ang masaklap na sinapit ni Bobby. Maya-maya si Mickey ay napiyansahan ng mga tauhan ni Howard. Pinaliwanag niya kina Quentin na si Bobby ang nagpumilit na sumama sa kanya at hindi niya inaasahan ang sasapitin nito. Sinabi pa niya na ang arms dealer na nakaharap nila ay si Otto Krieg at ang mob boss ay galit na pinagbabaril ang tauhan niya na ang dapat na magbabantay sa kanyang anak. Kinaumagahan si Quentin ay ni-report kay Howard ang mga impormasyon tungkol sa FBI agent na si Jimmy Wicks. Napag-alaman pa niyang madalas na nagsusugal ang lalaki sa kasino na pagmamay-ari ng kliyente nila. Samantala si Frank ay nakauwi na sa kanilang bahay at hinagkan ng asawa niyang si Maria. Sa kasalukuyan na yun ang babae ay naghahanda ng mag-impake sa kanilang paglipat. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang anak niyang si Will na nalulungkot dahil sa madalas na paglipat nila. Pero kinumbinsi siya ni Frank ngayon na ang huling paglipat nila ng tirahan dahil nag-retire na siya sa trabaho. Makalipas ang ilang araw ay nagbakasyon si Frank kasama ang asawa at anak niya sa Puerto Rico. Pagsapit ng gabi ay nagkaroon ng family reunion ang buong pamilya ni Frank at ng pamilya ni Maria. Sa kasalukuyan na iyon ay pumunta ang grupo ni Howard sa kasino ng kliyente nila na ang Toro Brothers. Nais lang raw nilang kausapin si Agent Wicks na kasalukuyang nagsusugal roon. Agad na kinausap ng Toro Brothers si Jimmy at binunyag na alam nilang galing sa nakumpiskang pera ang libu-libong dolyares na sinusugal niya sa kasino nila. Kaya't dahil dito ay posibleng mapatawan si Wicks ng matinding sentensya. Ilang saglit ay pumunta na rin roon sina Howard at sinabihan ng lalaki na sabihin sa kanila kung sino si Otto Krieg kapalit ng buhay niya. Dahil rito ay napilitan si Jimmy na sabihin sa mob boss ang tungkol kay Frank. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Kinabukasan pagkatapos ng memorial service para kay Bobby ay ni-report ni Quentin kay Howard ang mga impormasyon na nakalap niya kay Frank na kasalukuyang nasa isang family reunion raw sa Puerto Rico. Ngunit si Livia ay inatasan si Quentin na tapusin ang buong pamilya ni Frank. Sa sunod na araw si Frank ay niregaluhan ni Will ng t-shirt na may logong bungo. Pagkatapos ay nagpatuloy na nagkaroon ng reunion ang mga pamilya nila habang nasa tabing dagat. Pumasok saglit si Frank sa bahay ng kanyang ama subalit biglang pinagbabaril ang pamilya nila ng maraming mga armadong tauhan ni Howard kasama si Quentin at si Johnny. Kahit ang mga nagtatago sa ilalim ng bangka at mga sinubukan umalis sa lugar ay walang takas sa kanila. Patuloy na pinaulanan ng bala ni na Quentin ang mga kamag-anak ni na Frank habang ang bida kasama ang ama niya ay nakakuha ng shotgun at matapang na nakipagpalitan ng putok sa ilang mga kalaban sa paligid. Sina Maria naman na nasa dalampasigan ay nagtago sa isang bangka. Kalaunan ay nabaril sa likod ang ama ni Frank pero nagawa niyang masaksak ang kalaban na sumasakal sa anak niya. Magaling na pinatumba ng bida ang isa pang lalaki hanggang sa ang mag-ina ay nakasakay ng kotse at nagmadaling umalis sa lugar ngunit agad na hinabol sila ng grupo ni na Johnny. Mabilis na sumakay si Frank ng isang motor habang ang mga kalaban ay binaril ang kotse ni na Maria at tumigilid ito sa kalsada. Agad na lumabas sa sasakyan ang dalawa at tumakbo papunta sa isang bangka na nasa tabing dagat subalit hindi nagtagal ay nagawa silang masagasaan ni na Johnny. Ilang saglit pagpunta ni Frank sa mag-ina niya ay wala na silang buhay.
Pagkatapos ay matapang na nakipagbarilan ng bida sa mga kalaban ngunit kalaunan ay naubusan siya ng bala. Pinunta naman siya ni Johnny sa isang gasoline station sa tabing dagat at dito binaril ng binatilyo. Si Quentin ay nagsaboy ng gas sa buong paligid at sinunog ang gasoline station na kinatalsik ni Frank sa dagat. Maya-maya ay napunta ang bida sa pangpang at nang nakita siya ng kaibigan ng pamilya niya na si Manuel Candelaria ay agad na tinulungan siya nito. Sa sunod na gabi ay pinakita ni Johnny kay Mickey ang dyaryo na binabalita ang pagmassacre nila sa buong pamilya ni Frank. Pagkatapos ay nag-celebrate sila sa matagumpay na paghihiganti nila. Ilang saglit ay niregaluhan pa ni Howard si Livia ng diamanteng hikaw. Makalipas ang ilang linggo ay gumaling na ang mga sugat ni Frank at bumalik siya sa bahay ng kanyang ama. Kumuha siya roon ng ilang mga sandata pero bago umalis sa lugar ay nakita niya sa daan ang damit na binigay sa kanya ng anak niya. Pagkatapos ay nagpasalamat at nagpaalam na si Frank kay Candelaria. Sa sunod na eksena ay palihim na nanirahan ng bida sa isang lumang apartment sa Florida habang nilalagyan niya ng mga metal na panangga ang kanyang kotse. Napansin naman siya ng mga kapitbahay niya na sina Joanne, si Bumpo at si Dave. Kinagabihan ay nakita ni Frank si Mickey sa isang kanto at dinukot niya ito. Gamit ang kanyang blowtorch ay kinumbinsi niya ang lalaki na sabihin sa kanya ang lahat ng tungkol kina Howard Saint. Dahil sa labis na takot ay sinabi ni Mickey na ang iligal na negosyo ni Howard ay nakasalalay sa magkapatid na Cuban na ang Toro Brothers. Sila ang kumokontrol ng mga kasino at prostitusyon sa buong Gulf Coast. Ang mga maduduming pera ng mga ito ay binabiyahe ni Howard gamit ang mga bangka nila at sinasalang sa money laundering na proseso. Kalaunan ay tinanggalan ni Frank ng gapo si Mickey at hinikayat na makipagtulungan sa kanya upang hindi na siya maging alipin ni Howard. Dahil sa labis na galit naman ng lalaki sa mga Saints ay pumayag siya sa bida at pinaliwanag pa na ang pinakaimportanteng tao kay Howard ay ang asawa nitong si Livia. Sa sunod na araw ay nagmatsyag at kumuha ng mga litrato si Frank sa mga Saints. Nalaman niyang isa palang bakla si Quentin at inalam niya ang mga lugar na madalas puntahan ni Livia. Isang araw ay nagpakita si Frank kay Jimmy at sa police commissioner habang kaharap ang mga reporter upang ibunyag sa publiko na buhay siya. Labis na nagulat sina Agent Wick sa kanya pero sinabihan niya sila na sobrang nagagalit siya dahil ni isa ay wala pa ring nadadakip sa mga pumatay sa pamilya niya. Gayunpaman ay aalamin raw ni Frank kung sino ang nagbigay ng impormasyon niya kina Howard. Kinabukasan ang malaking gusali na pagmamay-ari ng mga Saints ay palihim na pinasok ni Frank. Magaling na nagpatumba siya sa daan ng ilang empleyado ng building at pinalabas sa iba pa ang mga pera ng gusali papunta sa tabi ng bintana. Binutas ni Frank ang salamin roon at sinabihan niya ang dalawang empleyado na maglagay ng pera sa case. Ilang saglit ay pinatapon ng bida sa bintana ng building ang napakaraming pera ng mga Saints na agad na pinagkaguluhan ng mga tao sa labas. Kalaunan ay may nakaharap siyang dalawang mercenary ni Howard sa daan pero mabilis na nabaril niya ng sabay ang mga ito at lumabas na sa gusali. Sa sunod na araw ay pinuntahan si Howard ng Toro Brothers sa bahay niya dahil nabalitaan nila ang ginawa ni Castle sa kanilang pera. Pero si Howard ay pinangakwan ng magkapatid na poprotektahan na niya ang pera nila sa abot ng makakaya niya. Samantala sina Dave ay nalaman sa balita na dating magaling na FBI agent si Frank pati na ang masaklap na nangyari sa pamilya niya nakaraan. Kinagabihan ang lasing na boyfriend ni Joanne ay galit na pinapalabas siya sa apartment niya. Sinabihan ni Dave ang lalaki ngunit pinagsasampal pa siya nito. Kalaunan nang hinarap ni Frank ang boyfriend ni Joanne ay mabilis na sinuntok niya ito at pinalo sa kanya ang balisong niya. Labis na namangha naman sina Dave sa pagprotekta ni Frank sa kanila. Maya-maya paglabas ni Livia sa kotse niya ay agad na pinasok ni Frank ang sasakyan at nakita niya roon ang mga diamanteng hikaw ng babae. Pagkatapos ay gamit ang cellphone ni Livia ay tinawagan niya si Quentin upang sabihin rito na may mga litrato niya siya at ng boyfriend niya. Magkita sila sa Wyndham Hotel at magdala ng $5,000 kundi ay papakita niya kay Howard ang mga litrato. Pagkatapos ay iligal na pinark ni Frank ang kotse ni Livia sa tapat ng hotel at nakatanggap ito ng ticket. Nang napansin ni Quentin na walang nakipagkita sa kanya sa hotel ay binalik na ni Frank ang kotse ng babae kung saan ito nakapark kanina. Makalipas ang ilang oras ay nagtataka si Howard bakit di pa umuwi ang asawa niya at hindi niya makita si Quentin. Sinabihan naman siya ni Mickey na napansin raw niya kanina si Quentin na pumasok sa Wyndham Hotel. Kalaunan ay nakita ni Howard sina Quentin at Livia na kakauwi lang at nagtatawanan pero nagtatakang inalisan niya sila. Isang araw habang kumakain si Frank sa diner na pinagtatrabahuhan ni Joanne ay may pumasok roong isang lalaki. Kumanta siya sa harap ng bida gamit ang dala niyang gitara. Siya raw si Harry Heck at ang kanta na iyon ang aawitin niya sa libing ni Frank.
Maya-maya pag-alis niya sa diner ay mabilis na binangga ang kotse niya ni Harry at pinagbabaril siya pero nagawa niyang mababa ang mga metal na panangga ng kanyang sasakyan. Nagmadaling nag-drive si Frank palayo sa kalaban ngunit kamuntikan na siyang makabangga ng pedestrian at biglang tumigilid ang kanyang kotse. Agad na naglabas siya ng balisong at inakala ni Harry na malaking pagkakamali ang pagbunot niya ng kutsilyo laban sa baril niya. Pero pinatalsik niya ang patalim ng balisong sa leeg ng kalaban na kinabagsak nito. Kinagabihan habang pinapakarga ni Johnny ang mga pera nila sa bangka ay nakakita siya ng bomba at agad na tumalon siya bago ito sumabog roon. Pagkatapos ay narealize ng binatilyo na kagagawan yun ni Frank nang nakita niya siya sa di kalayuan. Kinaumagahan ay sinabihan ng bida si Jimmy na plano na niyang umalis sa Florida. Pero nang nagpaalam na siya sa lalaki ay napansin niyang hindi na nito suot ang relo niya. Maya-maya ay pinuntahan si Howard ng Toro Brothers sa opisina niya dahil sa pagsabog ni Frank sa mga pera nila. Pero galit na sinabihan sila ni Howard na wala talagang assurance ang business nila. Dapat raw na wag niya silang questionin dahil mas marami siyang sandata kaysa sa kanila. Sa sunod na eksena si Frank ay inaya ni Joan na kumain ng tanghalian sa kanilang apartment kasama sina Bumpo at Dave. Pagbalik niya sa kanyang apartment ay biglang sinugod siya roon ng hitman ni Howard na ang The Russian. Buong lakas na nakipaglaban si Frank sa Russian subalit madali siyang na-overpower nito dahil sa sobrang lakas na pangangatawan. Sinaksak niya siya sa dibdib ngunit wala itong epekto sa kanya at sinaksak rin siya sa dibdib ng hitman. Kalaunan ay nahampas ni Frank ang Russian sa ulo at hinagisa ng granada subalit nabalik ito ng kalaban sa kanya at agad na nag-cover siya sa bathtub. Matapang na nakipaglaban pa rin si Frank sa Russian pero kahit anong gawin niya ay nagagawa pa rin siyang ma-overpower ng matipunong hitman. Nang nakakuha siya ng baril ay mabilis na niyupi ito ng Russian at hinampas siya sa pader. Ilang saglit ay napunta silang dalawa sa apartment ni Bumpo at sinaboy ni Frank sa hitman ang kumukulong tubig roon. Pagkatapos ay malakas na tinulak niya siya sa hagdanan ng apartment at sa wakas ay napatumba na niya ang kalaban. Maya-maya ay ginamot ni Joan ang sugat ng bida sa dibdib ngunit biglang nagpanik si Dave na makitang paparating sa apartment nila sina Johnny, hanggang sa biglang nabuksan ng lalaki ang sekretong underground na silid ni Frank at dito nila siya tinago kasama si Joan. Pagpasok ni Quentin sa apartment ay tinanong niya sina Bumpo at Dave kung nasaan ang lokasyon ni Frank pero sinabi nilang hindi nila alam. Ilang saglit ay naisipan ng kalaban na tanggalin ang ilan sa mga piercing ni Dave sa muka habang kinukumbinsi sila na sabihin sa kanya kung nasaan si Frank. Kahit palabis na nasasaktan ay pinagpilitan pa rin ni Dave na hindi niya alam ang lokasyon ng bida. Biglang, kalaunan si Quentin ay naniwala na rin sa dalawa at bago sila umalis ay pinaiwan roon ni Johnny ang isang tauhan niya kung sakaling bumalik si Frank. Nang bahagyang bumalik na ang lakas ng bida ay agad na tinaga niya sa ulo ang tauhan ni Johnny at pinapunta niya si Dave sa ospital. Pagkatapos ay nagkarga si Frank ng maraming baril sa kanyang bag dahil plano niyang umatake ng mag-isa kina Howard. Kinagabihan ay pinasok uli niya ang kotse ni Livia at kinuha ang mga diamanteng hikaw roon. Tinawagan niya uli si Quentin upang sabihin dito na nagbago na siya ng isip. Magkita raw sila sa isang butik dala ang $10,000 kapalit ng mga litrato niya at ng kanyang boyfriend. Agad na pumunta nga sa butik si Quentin pero hindi uli nagpakita sa kanya si Frank. Samantala si Mickey ay sinabi kay Howard na nakakita siya ng parking ticket sa kotse ni Livia mula sa Wyndham Hotel. Agad na naalala ni Howard na nasa hotel rin nakaraan si Quentin, kaya't naisipan niyang pumasok sa bahay ng best friend niya at biglang nakita niya sa kama nito ang diamanteng hikaw na niregalo niya kay Livia. Sa sunod na eksena ay nagulat si Jimmy na makita si Frank sa kanyang bahay at tinutukan pa siya ng baril. Nagtaka naman si Frank sa kaibigan kung bakit nito binenta ang Porsche at fishing boat niya. Nagdahilan si Jimmy na dahil madalas na siyang kinakapos ng budget na agad na pinaniwalaan ng bida at iniwan sa upuan ang baril niya. Pagharap ni Frank ay siya naman ang tinutukan ng baril ni Jimmy at sinubukan na paputukan pero wala pala itong bala. Pagkatapos ay binigyan niya ng isang bala si Jimmy at sinabihan na barilin ang sarili kundi ay siya ang babaril sa kanya. Hindi ito magawa ng lalaki sa sarili pero galit na pinilit siya ni Frank hanggang sa nagawa na niyang barilin ang kanyang ulo. Maya-maya ay nagulat si Quentin na makita si Howard sa kanyang bahay. Inaakusahan raw siya ni Howard ng panloloko dahil sa pag-agaw ng asawa niya at sinaksak siya nito ng maraming beses hanggang sa bawian siya ng buhay.
Sa sunod na eksena pag-uwi ni Livia ay tinapon ni Howard ang mga gamit ng babae at sinabi niya rito na alam na niya ang tungkol sa kanila ni Quentin. Ngunit nang sumagot si Livia na bakla si Quentin ay hindi siya pinaniwalaan ng asawa niya at galit na sinakay siya sa kanilang limousine. Pagdating nila sa isang tulay ay walang awa na hinulog ni Howard ang babae roon at nagkataon na nasagasaan pa siya ng rumaragasang tren ng syudad. Sa sunod na eksena si Frank habang nasa isang mapunong lugar ay hinanda na ang lahat ng mga sandata at mga bomba niya at sinuot ang kanyang bulletproof vest na may logong bungo. Si Howard naman ay pumunta sa kanyang club at binigyan ng malaking pabuya ang mga mercenary niya upang ipapatay si Frank. Maya-maya ang bida ay naglagay ng mga bomba sa mga kotse na nasa parking area ng club ni Howard, maging ang mga pinto ay tinaniman rin niya ng mga explosives. Pagkatapos ay magaling na pinana ni Frank ang ilang mga kalaban sa tapat ng club pati na sa loob. Ilang saglit ay nagpadala siya sa kabilang silid ng isang bucket ng champagne na may lamang bomba at malakas na sumabog ito sa ilang mga mercenary ni Howard. Agad na pinuntahan ni Frank ang sumabog na silid ng mga kalaban at pinagbabaril niya ang karamihan sa mga ito. Matapang na nakipagbarilan pa rin sa bida ang mga mercenary na bumangon mula sa pagsabog pero magaling na napapabagsak niya sila gamit ang iba't ibang klase ng mga baril na dala niya. Samantala si Howard na nabuhay sa pagsabog ay nagmadaling umalis sa club. Si Frank naman ay patuloy na nakipaglaban sa ilang mercenary sa paligid hanggang sa hindi nagtagal ay nakita niya si Johnny na nabagsakan ng malaking debris ng gusali. Naisipan niyang pahawakin sa binatilyo ang isang bomba na may lubid na sasabog kapag nabitawan. Sa kasalukuyan na yun si Howard ay nakita ang tauhan niya na sumabog mula sa bomba na nilagay ni Frank mula sa pinto. Paglabas niya sa club ay naabutan siya ng bida at biglang narinig nila ang pagsabog ng bomba sa kamay ni Johnny. Kalaunan ay mabilis na binaril niya si Howard bago ito makabunot ng baril. Pinaliwanag naman ni Frank na nagawa niyang mapapatay kay Howard ang asawa at best friend niya sa pagpapakita dito ng hikaw ni Livia at larawan ni Quentin. Pagkatapos ay tinali niya ang kaliwang paa ni Howard upang ikaladkad siya gamit ang isang kotse habang pinapasabog niya ang karamihan sa mga sasakyan sa parking area. Ang apoy sa mga pagsabog ay bumuo ng hugis bungo at umalis na sa lugar ang bida. Pagbalik niya sa kanyang apartment ay napagdesisyonan niyang tapusin na ang sarili. Pero nang naalala niya ang kanyang asawa ay hindi na niya ito tinuloy. Sa sunod na araw ay nagpaalam na si Frank kay Joanne at sinabihan ang babae na may iniwan siyang bagay para sa kanilang tatlo. Paglabas ni Dave sa ospital ay nakita ni na Joanne ang ilang libong pera na iniwan sa kanila ni Frank. Sa huling eksena ay napagdesisyonan ng bida na protektahan ang mga tao mula sa mga kriminal. At dahil patay na si Frank Castle ay nais niyang harapin ang mga kalaban niya bilang si The Punisher. Makalipas ang ilang taon, si Frank na naninirahan na sa isang van ay magdadala ng kanyang mga damit sa laundry shop. Nakita niya sa kanto ang grupo ni Goldtooth na may hinarap na mga prostitute at ginulpi ang isa sa kanila. Ngunit hindi ito pinansin ng bida at pumasok na sa laundry shop upang magsalang ng mga labahin niya. Sa kasalukuyan na yun si Goldtooth ay dinala ang prostitute sa isang tagong lugar at doon ginahasa. Maya-maya ang batang si Deshawn ay napadaan malapit kina Goldtooth at agad na hinarang siya ng mga ito. Sinabihan si Deshawn ng leader na magtatrabaho siya para sa kanya pero matapang na tumanggi siyang magbenta ng droga para sa grupo. Pagkatapos ay inis na pinagulpi ni Goldtooth si Deshawn sa mga kasamahan niya na nakita ni Frank mula sa loob. Patuloy na binugbog ng grupo ni Goldtooth si Deshawn upang pilitin siyang baguhin ang desisyon niya. Habang ang bida naman ay pumunta sa kalapit na convenience store, nakausap niya roon ang may-ari ng tindahan habang pinapanood nila ang ginagawa ni na Goldtooth sa labas. Pinaliwanag ng lalaki na naparalisa siya dahil sinubukan niyang ipagtanggol noon ng isang babae mula sa grupo. Naisipan ni Frank na bumili ng isang bote ng alak sa tindahan at nang nilapitan niya ang grupo ng mga kriminal ay magaling na pinabagsak niya isa-isa ang bawat miyembro ni na Goldtooth gamit ang bote. Nang babarilin siya ng leader ay kinagat ni Deshawn ang paa nito at binato niya ang alak sa ulo ng kalaban. Pagkatapos ay binalian ni Frank ng mga buto si Goldtooth at binuo sa kanya ang laman ng bote. Bago siya umalis ay iniwan niya ang kanyang lighter sa paahan ni Goldtooth. Kalaunan ay lumapit sa lalaki ang prostitute na ginahasa niya kanina at gamit ang lighter ay agad na sinilaban nito ang buong katawan niya. Ilang saglit ay inabot ni Deshawn ang t-shirt na nahulog ni Frank pero iniwanan na niya ito sa bata at nakita niyang yun pala ang Punisher t-shirt niya. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.